Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Uy, anong nangyari? Nagtampo. Si Vice President Inday Sara Duterte nagtampo na. Abay, hindi na po siya hihingi ng confidential funds sa 2025. Yay! Ayos. At least tama to ha, ka-coffee ha. Mukhang nagle-level up ngayon si Inday Sara Duterte ha. Nararamdaman niya yung kagustuhan ng taong bayan. So pansamantala muna, pansamantala ba ito? O sana forever na, no? Hindi muna manghihingi ng confidential funds ang Office of the Vice President. Kung inyong matatandaan, actually ito naman ang pinag-ugatan lahat ng ito eh. 'Di ba? Yung hindi maipaliwanag na confidential funds ni Inday Sara Duterte, 125 million at in a matter of 11 days naubos agad yung 125 billion pesos na yan na confidential funds. So dahil dyan, ayan, hindi muna siya magre-request ng confidential funds. So anong say niyo dyan, ka-coffee? Tama lang ito, ka-coffee, at least, no? At least may character development matawag natin dyan. May kaunting pagbabago dito kay VP Inday Sara Duterte. Tama lang yan, ka-coffee. Kasi since kung yan naman ang nagiging ugat ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan o bashing sa kanya, itama mo yung sarili mo. Diba? At least ngayon, maganda na yung advice sa kanya. Siguro dahil wala na si Harry Roque. Diba FO na sila? Friendship over na ba sila ni Harry Roque? Dahil binasag dito si Harry Roque tungkol dito sa opposition leader Keme. Sige, basahin natin. Nasa balita ng Politico.com. Iwas away. Sara Duterte won't seek confidential funds for OVP under 2025 budget. Kasi budget season na naman. Nagsisimula na pong mag-prepare. Actually, naipasa ng ata eh. Itong mga projected expenses o hihinging budget po ng mga ahensya ng gobyerno para sa susunod na taon. Nagsisimula na yan, ka-coffee. And in the coming days, o in the coming months, baka makikita na natin, July, August, makikita na natin yan sa House of Representatives at sa Senado na nagkakaroon na po ng hearing, nagkakaroon na po ng pagdinig patungkol po sa mga budget requests ng iba't ibang ahensya. So ayan, hindi na po hihingi muna si VP Inday Sara Duterte. Vice President Sara Duterte won't request Congress for confidential funds for her office under the proposed 6.35 trillion budget for 2025. Parang mas mataas ito, ka-coffee ha? Itong national budget natin for 2025 as compared sa budget natin ngayon. Ito ay ano pa, ka-coffee, susuriin pa yan. Aaralin pa yan ng mga mambabatas hanggang usually nare-reduce yung iba dyan at yung iba naman ay nadadivert, nalilipat po sa ibang ahensya. Napaka-advanced, ka-coffee, ng ating budgeting, no? Yun nga. By November, usually, tapos na yan eh. By December, pipirmahan na ng presidente yan. Yung budget natin for next year, for 2025. For the Office of the Vice President, no. Wala kaming proposal ng confidential funds for next year. Duterte told reporters on the sidelines of an event dyan po sa Cebu City nitong Sabado. June 29, kahapon lang po yan. Tama lang, at least, di ba? At least, character development ito. The OVP sought confidential intelligence funds amounting to 500 million. Ito yun eh, 500 million noong 2024. Ganyang kalaki po yung hiningi nila. But it was denied by Congress following the controversy about the 125 million pesos in secret funds it spent in 11 days in 2022. Diyan nagsimula yung tambaluslos issue. Kasi daw, ang pinupunto naman dito ng kampo ni Inday Sara Duterte, particular itong halimbawa si Harry Roque, no? Si Sara Duterte daw po ang nagpanalo kay PBBM. Kaya naging presidente daw po si PBBM dahil kay Sara Duterte at nag-giveaway daw ito. Hindi daw ito tumakbo. Yan yung kanilang pangarap, no? Hindi daw tumakbo ito, nagbigay daan po kay PBBM. And then, ang kinakagalit nila sa administrasyon, kinakagalit nila particularly kay PBBM, ay hindi man lang daw ipinagtanggol itong si VP Sara Duterte dito sa 125 million pesos na confidential funds. Pero kung common sense naman, di ba? Kung sino yung gumastos ng pera na yan, siya dapat yung magpaliwanag. Ang problema kasi kay Inday Sara Duterte, no comment lagi. Di ba? Pagtatanungin siya, ganyan, it was used for confidential keme, etc. etc. Pero kaunting generic statement pa. O naman yung sobrang generic, no? Kaunting paliwanag, kaunting elaboration para maintindihan ng mga mambabatas kung paano ninyo ginastos yung 125 million pesos. Kasi eventually they found out. In just 11 days, naubos yung 125 million pesos na yan.
So di ba, kung ipagtatanggol ni PBBM yan, malinaw naman na mali yan, syempre madadawit din yung kanyang reputasyon dyan. Yes, galing sa Office of the President yan, yung pondo na yan, which is parte ng authority ng presidente na magbigay, magpasa ng pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kapag kinakailangan. Pero ang gumastos dyan, di ba, pag naipasa sa iyo yan, ikaw may pananagutan dyan. Ikaw may accountability dyan. So yan ang pinagugatan ng away. Kesyo daw, pinsan si Romualdez, kesyo daw si Romualdez ang sumisilip dito sa budget ng confidential funds, hindi man lang daw mapagtanggol ni PBBM, ayan, lumabas yung issue ng tambaluslos, and yan na, nagsunod-sunod na yung maisogrado nila dyan. Tinan mo ha, pansinin ninyo, kung magbabacktrack tayo sa kasaysayan nitong issue ng confidential funds, silang nagsimula una, in the first place, problema nila, tapos ang sisi sa problema nila, sinisisi nila si FL, si First Lady, sinisisi nila si PBBM, sinisisi nila si Romualdez. Sino ba ang may problema in the first place? Diba, sino magtatanggol sa sarili mo? Diba, dapat ang Vice President mismo, ang Vice Presidente mismo, ang magtanggol sa sarili niya. Kung i-justify niya itong 125 million pesos na yan, kung na-justify naman yan Diba? Kung na-justify yan, i-grant sa kanya ng Kongreso, yan ang problema, hindi na-justify. And isa pa bakit HOR lang lagi yung bibirahin ninyo? Which is, dapat, pati ang Senado, kasi 50-50 yan Diba, Congress, binubuo ng dalawa yan. Ang Senado, binash din itong 125 million pesos na confidential funds. Pero bakit ang bira ninyo kay HOR lang? Diba? Kitang-kita naman talaga. The Department of Education under Duterte also asked for 150 million pesos confidential funds under the 2024 national budget, but it was realigned by Congress. So, biruin mo DepEd may confidential funds, no? 150 million pesos yan. Pero na-realign yan, ibig sabihin, naibigay po sa ibang ahensya na dapat nakakatanggap ng confidential funds. Halimbawa, yung laban natin dyan sa West Philippine Sea, yan, ibigay dapat yung confidential funds na yan kasi mas kinakailangan nila yan. At hindi sa DepEd. Duterte had justified her office's use of confidential funds by saying those against it are naturally assumed to have insidious motivations. Ayos to politica.co kayo inaaway nyo si BP tama. Ganyan lang ang pag-justification niya. Ang kumukontra dito ay kalaban ng bansa ganon. Paano mo siya maiintindihan? Sa ganong paliwanag. Kung tumututol ka dito, tumututol ka sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa bansa. Yun lang. Ganyan ka-generic. Naturally assumed to have insidious motivations. May mga masasamang motibasyon itong mga tumututol sa confidential funds. Hindi ba pwedeng parte lang yan ng pagiging transparent? Yes, confidential funds yan, we understand. Dapat secret yung ibang mga detalye dyan, etc. etc. Pero kahit brief description lang kung saan ginamit yan. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng ilantad lahat yan sa pagdinig o sa hearing dyan, budget hearing ng HOR at ng Senado. Pero kung paliwanag naman dyan. Diba? Common sense naman yan Ang problema kasi, wala tayong narinig man lang na bahagyang paliwanag dyan sa, sa tawag dyan sa coming from the DepEd and coming from the office of the Vice President. Katiting, wala tayong marinig na paliwanag dyan. Pero at least ngayon, may counting realization dito ang kampo ni VP Inday Sara Duterte na sige, hindi mo na kami hihingi. Okay, thank you. Kahit pa paano na gets ninyo ka-coffee yung kahilingan ng taong bayan. Na wag naman muna. Diba? Kasi medyo off din naman kasi yan Off din. Actually, makakasira kayo sa gobyerno. Kasi iisipin tuloy ng tao, grabe itong gobyerno grabe magwaldas ng pera in just a matter of 11 days, 125 million na ubos nila. Pangit din naman yan. So at least, thank you. At least maganda yung nagpayo ngayon kay VP Inday Sara Duterte na wag muna kayo mag-request ng confidential funds. Kasi kalabisan naman yan, ka-coffee. Kalabisan na yan. In the first place, you are not the agency na expected to use confidential funds in their operations. DepEd, OVP, diba? Hindi naman dapat yan sila. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Ano ang inyong komento at inyong reaksyon? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Kung nasa Facebook, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po ang subscribe. Nandiyan dyan po sa baba. Subscribe lang po yan para updated kayo sa ating mga bagong topics. At kung kayo naman ay nasa YouTube, i-like lang po yung video na to. Hindi sa Facebook, i-like lang po yan para sa ating attendance check. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin ngayong araw po ng Sabado. Mamayang gabi, ka-coffee yan. Live tayo, ka-coffee. Mamayang gabi, alas 10 po.
Philippine Time. Dito po yan sa ating channel na Ka-Coffee sa Facebook at sa YouTube. Alright, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdigan. Kapitayon. Bye-bye.